Matapos ang malagim na revelasyon sa tunay na pagkatao at nakaraan ni Morena at ang posibilidad na pwedeng sasali si Crollo sa Hailey, ngayon na i-review na natin ang chapter 409 o ang episode 17 ng ating Dark Continent series ay sa wakas masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pagdeklara ng isang special martial law sa buong Black Whale. At matutunghayan din natin mga kaibigan ang nakakabiglang resulta ng card game ni Borgsen at Morena. Yan at marami pang iba ang ating masasaksihan sa episode na ito, kaya naman this is Mr. Ken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Negotiation Part 3. At sa pagpapatuloy sa nakaraang eksena, maririnig dito sa speakers sa hideout ng Hailey ang announcement na idiniklara na raw ang special martial law at hindi raw ito isang drill. Na ang lahat daw ng passengers sa Tier 5 ay dapat na sumunod daw sa orders ng mga military police at sa mga boss nila. Pero wag daw silang maalarma sapagkat ang problema raw sa upper tiers ay hindi naman daw aapekto dito sa Tier 5 at ganun din daw dito sa Tier 4. Na ang pagsarado raw sa mga daanan ay ginawa raw para maiwasan daw ang pagkalat ng problema sa lower tiers at ang mga safety measures ay isinagawa na raw at ang issue raw na nangyayari ngayon sa upper tiers ay hindi rin daw aapekto sa Tier 4 habang ang lahat naman daw mga kaibigan ng mga citizens sa Tier 3 ay dapat na humarap daw sa pader at lumuhod at ilagay daw ang mga kamay nito sa pader at manatili sa ganitong posisyon na dapat ay di raw sila kikilos hanggat sa di pa raw sila nakaka-receive ng order mula sa Royal Army na kung kikilos daw sila ay babarilin daw talaga sila ng walang pag-aalinlangan. Kaya na may isipan ngayon ni Borgsen ay wika niya na isang special martial law. Na ang special martial law ay idinideklara in response daw sa isang uri ng national level threat na raw. Na dahil sa announcement na yan, ay ang lahat daw ng mga Royal Army ay binibigyan na raw ngayon ng right na bumaril o barilin ang kahit ni sino na makikita nilang isang suspicious na tao. Na pwede nila itong barilin ng kahit walang ibinibigay na warning sa taong yan. Kasi ang trabaho raw ngayon ng Royal Army ay ang alisin o tanggalin ang mga armadong citizen na nagbibigay ngayon ng threat. Tiningnan naman ngayon ni Borgsen si Morena na sabi sa kanyang isipan na kahit si Morena ay medyo tense din daw na hindi raw niya ito masisisi. Kasi kamakailan lang na nasa Tier 1 daw siya noon, kahit siya ay hindi raw niya in-expect ang pangyayaring to o mangyayari ang sitwasyon na ito. Pero ngayon ay mas madidetermine na raw niya sa kung nasan daw sila ngayon o nasan itong hideout ng Hailey. Na ayon sa isipan ni Borgsen na hindi naman daw ibo-broadcast sa lower tiers ang announcements na para sana sa upper tiers. Kaya base sa announcement kanina na narinig niya ay alam daw niya na nasa itaas raw sila ngayon ng Tier 3. Na kung magpapatuloy pa raw ang pag-broadcast na yan ay mas madidetermine pa raw niya kung nasan sila ngayon. Matapos yan ay pinili naman ni Borgsen ang deal card ni Morena. Natanong naman ni Morena na ano yon? Nasagot naman ni Borgsen na ako naman ang pipili sa card mo, diba? Ang deal card ang napili ko, which is ang card na magbibigay ng authority kay Borgsen na ibalik ang kanyang card na nasa graveyard. However, para magawa niya ito ay kailangan muna niyang sundin ang maliit na request ni Morena sa kanya. Matapos niyan ay nagpatuloy pa rito ang pagpo-broadcast ng announcement mga kaibigan na sabing ang lahat daw ng citizens sa Tier 2 ay kailangan daw na bumalik sa kani-kanilang rooms ngayon din. Na dapat ay wala raw silang hawak-hawak na kung ano-ano sa kanilang mga kamay at maghintay daw sila sa further instructions. Na dapat ay panatiliin daw nilang nakabukas ang kani-kanilang mga pinto na manatiling nakaupo habang ang kanilang mga kamay ay nakarest naman daw sa mesa. O di kay panatiliin daw nilang nakataas ang kanilang mga kamay. Matapos yan ay nagsalita naman si Morena na sabing namamangha raw siya ngayon kay Borgsen na nananatili pa rin daw itong kalmado despite sa sitwasyon na ito. Kaya okay raw, ipagpapatuloy pa rin daw nila ang laro. Kasi sa tingin niya na ang risk daw dito sa kanilang side ay di pa naman daw mangyayari sa mga oras na ito. Matapos ang sabi ni Morena ay sa isipan naman ngayon ni Borgsen ay wika niya na kung nakikinig pa lang daw si Morena sa kanya kanina even though may nangyayaring announcement ay considering daw sa lakas ng kanyang pagkakasabi na ang deal card ang kanyang napili ay dapat na narinig daw sana siya kanina ni Morena. Pero tinanong pa raw siya nito kung ano raw ang kanyang sinabi. Na may dalawa raw rason sa kung bakit di raw siya narinig nito. Na baka ay na-distract daw ito sa announcement kanina o pangalaway baka ay nagbabay time lang daw talaga ito para ma-organize daw ni Morena ang kanyang thoughts. Na naiintindihan naman daw ni Morena ang emergency ngayon pero nag-agree pa rin daw ito na ipagpapatuloy pa rin daw nila ang laro. Na baka ay iniisip daw ni Morena na di raw talaga matatagpuan ang hideout na ito o confident daw ito na di raw sila mapipigilan o maneutralize ng mga sundalo. Na hindi
hindi naman daw big deal talaga sa kanya ang posibleng mangyayari ngayon ayon kay Borgsen, na kung magpapatuloy daw itong kanilang laro na walang istorbo ay di raw talaga sila mag-aalitan pa sa magiging resulta nito, na mas maganda nga raw sana kung ang Royal Army talaga ay makakapasok dito at manineutralize ang lahat ng mga Haley. Pero kung mangyari man yan ay pwede raw kasi siyang matamaan ng ligaw na bala o di kaya mag-assume ang mga sundalo na isa siya sa mga kasamahan ni Morena at babarilin din daw siya. Pero kung sakaling hindi raw siya babarilin ay posibleng dadalhin daw talaga siya at i-interrogate na kung saan ay doon daw siya ito-torture. Kaya para makatakas na raw siya o makaalis na as peacefully as possible ay kailangan daw niyang tapusin ng game na ang X card daw ang matitirang card sa kanya. Nagsalita naman si Morena na alam na raw niya kung ano raw ang kanyang i-request kay Borgsen at yan ay ang halik daw. Mga salitang nagpabigla naman kay Borgsen na sabing, ha? Yan? Ay akong gawin yan. Nasabi naman ni Morena na mouth to mouth daw na isang deep kiss na isang beses lang naman daw pero magtatagal daw ito hanggat sa masasatisfy na raw siya. Napaliwanag pa niya na may kinalaman daw kasi ito sa kanyang ability kaya magbibigay na raw siya ng babala ngayon pa, sapagkat ang halik daw ay isa raw sa kondisyon upang makapagbigay raw siya ng ability sa kanyang mga tagasunod. Napakuha naman ito sa atensyon ni Borgsen mga kaibigan, kaya dagdag pang paliwanag ni Morena na kailangan daw niyang i-fulfill kasi ang tatlong kondisyon para makasali daw si Borgsen sa kanya. Una ay ang negotiation game ay dapat na magtapos daw sa yes o ang yes card daw ang dapat na matitirang huling card ni Borgsen. Pangalawa naman ay i-infect daw niya si Borgsen o ang player sa pamagitan ng isang halik. Pangatlo ay dapat na nandiyan daw si Borgsen kung siya o ang isa sa kanyang mga miyembro ay papatay daw ng tao. Na ang order daw ng conditions na yan ay hindi naman daw nagmamatter pero dapat ay ang lahat daw ng tatlong yan ay mafulfill para tuluyan daw maging miyembro si Borgsen. Kaya ang simpleng halik lang ay wala raw maibibigay na epekto kay Borgsen kasi isa lang naman daw ito sa tatlong kondisyon na yan. Kaya dapat na mag-decide na raw ngayon si Borgsen kung susundin ba raw niya ang kanyang request. Maya-maya pa i-broadcast na naman ang isang announcement na sabing ang lahat naman daw ng mga tao sa Tier 1 ay dapat na bumalik na raw sa kanilang rooms at maghintay raw sa isinasagawang military investigation. Na once na tapos na raw yan ay magiging malaya na raw sila na makapagpatuloy sa kanilang mga regular activities. Nang narinig ito ni Borgsen ay ayon sa kanyang isipan na isang emergency broadcast daw yun para sa Tier 1. Na hindi raw yun i-broadcast dito kung nasa lower tier sila. Meaning ay nasa Tier 1 daw pala sila ngayon. Na may daanan ba raw talaga papapunta dito kung kinidnap daw siya noon mula pa mismo sa Tier 3. Na hindi raw ito maaari. Na si Morena ay ang Haley boss daw na nagpapanggap daw na isang second track faker. Na may residence naman daw ito sa Tier 1 nung una pa na nagsisilbing anino ng Royals. Pero kung sakaling itong kanilang speaker daw ng Haley ay isinet up daw na maririnig talaga nila ang lahat ng mga announcements sa iba't ibang tiers, then they could be anywhere daw dito sa Black Whale. Kaya sabi naman ni Morena na alam kong medyo mahirap daw para kay Borgsen ang kanyang request pero ipinapangako raw niya na hindi raw siya pinipilit dito. Nasa isipan naman ngayon ni Borgsen na may dapat pa raw siyang malaman at kailangan daw niyang makuha muli ang X card na nasa graveyard. Kaya dapat nagawin niya raw ito. Kaya sinabihan niya si Morena na gagawin daw niya ang request ito, in which ay sabi naman ni Morena na okay, sige, lumapit ka dito. Matapos yan ay seconds o minutes later, well di naman natin alam kung ilang segundo o minuto ba naglast ang kanilang halikan, basta sa sumunod na eksena ay may kitang nag-blush itong si Morena. Habang may kita naman ang mukha ni Borgsen na nakatitig lang kay Morena na walang reaksyon. Nasabi naman ni Morena na wow, paumanhin. Natanong naman ni Borgsen na para saan? Sabi naman ni Morena na well, di niya raw kasi alam na yun daw pala ang unang beses na nang nagsasalita pa sana si Morena ay pasigaw namang sabi ni Borgsen, ha? Paano mo nalaman? Basta wag mo na lang sagutin ang tanong ko na yan. Nasagot naman ni Morena na gusto mo bang magpahinga muna tayo saglit? Nasabi naman ni Borgsen na ano ba raw big deal dyan? Na magpapatuloy na raw sila ngayon kasi gusto niya na raw makuha muli ang X card. Kaya ibinigay naman ni Morena ang X card sabay sabing, di mo naman kailangan pilitin ang sarili mo. Nasagot naman ni Borgsen na hindi ko kailangan ng awa mo. Maya-maya pa nang isa-shuffle na sana ni Urarge ang cards, ay bigla naman siyang pinatigil muna ni Borgsen na bumigla naman sa kanila. In which ay sabi naman ni Borgsen na itong dalawang cards, pwede ko ba itong i-flip at tignan? Nagulat naman si Urarge sa sinabi ni Borgsen pero seryoso rito si Borgsen na sabing nawala raw kasi ang kanyang atensyon sa mga cards na ito kanina during daw sa ginawang S harassment session ni Morena. Pero sagot naman ni Morena na gaya sa sinabi ko sa iyo kanina, hindi ako mandadaya. Na gusto mo pa talaga na makita ang baraha? Na sinasabi mo ba ngayon na posibleng X cards din daw ang dalawang baraha na yan? Nasagot naman ni Borgsen na oo. Pero di naman yan problema, di ba? Kung hindi raw talaga nandadaya itong si Morena. Nasagot naman ni Morena na hindi, pero nakakalungkot naman daw. Kasi parang kagaya lang daw ito sa isang partner na sinasabihan
sinabihan daw ang partner din nito na patingin nga ng cellphone mo kung di ka nga talaga nag-cheat sa akin, na parang yan daw ang dating, na nagpapatunay lang daw ito na wala raw palang tiwala si Borgsen sa kanya, na na-turn off daw tuloy siya. Naayos ba raw ito kay Borgsen na ano na raw ngayon ang nangyari sa privacy rights nila, in which ay in-insist pa rin ni Borgsen mga kaibigan ang kanyang gusto, na sabing oo, gusto ko pa rin itong tignan, na pwede ko ba itong i-flip. Nasagot naman ni Morena na nakakalungkot naman, naghalikan pa nga tayo eh. Napasigaw namang sagot ni Borgsen na tumahimik ka, hindi yon halikan, i-flip na raw niya ang baraha. Kaya dito na hinawakan ni Borgsen ang dalawang cards na naka-face down at i-flip ito, in which ang cards ay ang return card at ang no card. Nasabi naman ni Morena na nakita mo na ang no at return card yan. Sagot naman ni Borgsen na oo. Kaya isinafol na muli ni Urarch ang baraha at inilatag ito, in which ay sabi naman ni Morena na okay, mamili ka na. Kaya pinili na ni Borgsen ang isang card at sa kanyang pag-flip, ang card na yan ay ang X card pa rin mga kaibigan. Kaya napasabi naman si Morena na ang sama naman, na gusto pa rin ba raw na i-check daw muli ni Borgsen ang dalawang natitira na nitong cards, na di naman sumagot si Borgsen ng masabi ni Morena. Kaya ay sinabihan na siya ni Morena na sige, mamili ka na dito sa cards ko at ito na ang huling card na pwede mong piliin, in which ay dagdag pang sabi ni Morena na kung may isang tanong lang daw na itatanong si Borgsen ay pwede na raw nilang i-skip ang question A na card at diretso na lang daw sila sa question B na card, in which ay sagot naman ni Borgsen na pipiliin ko ay ang question A na card. Isang card na sasagutin ni Morena ang lahat ng tanong ni Borgsen na ibabato sa kanya, pero ang maaaring may sasagot lang ni Morena ay ang mga salitang yes and no or oo o hindi. Kaya sabi naman ni Morena na okay, sasagutin ko ang lahat ng itatanong mo, simulan na natin. So dito na nagtanong si Borgsen na sabing ang hideout ba raw na to ay somewhere ba raw sa tier 5? Nasagot naman ni Morena na hindi. Sumunod naman ay tanong naman ni Borgsen na ang hideout na to ay either nasa tier 3 or 4. Nasagot naman ni Morena na hindi. Kaya napasabi naman si Borgsen sa kanyang isipan na tama talaga ako, nasa tier 1 kami ngayon. Kaya tinanong niya ulit si Morena na sabing ang hideout ba raw na to ay either nasa tier 2 and tier 1. Nasagot naman ni Morena na hindi. Bagay na nagpataka naman ngayon kay Borgsen. Nasabi naman ni Borgsen kay Morena na nagsisinungaling ka lang. Sagot naman ni Morena na hindi. Kaya tanong naman ulit ni Borgsen na ang hideout na ito ay nasa Black Whale. Sagot naman ni Morena na oo. Dadag pang tanong ni Borgsen na ang hideout na ito ay gawa mula sa Nen ability, in which itugon naman ni Morena na oo at hindi. Kaya sa isipan naman ni Borgsen ay sabi niya na nasan kaya ito? Maya-maya pa ay nagulat naman si Borgsen nang biglang nagkaroon ngayon ng vibration. Kaya napasabi rito si Borgsen na hindi maaari, in which ay dito niya sinabihan si Morena na ang hideout na to ay nasa in-between daw sa tier 2 and 3. Sagot naman ni Morena na oo. Kaya dito na na-realize ni Borgsen ang lokasyon ng kanilang hideout, na ang lokasyon na ito ay plinano na raw pala noon pa nung ginawa itong Black Whale. Kasi ang tunog daw kanina at ang vibration na naramdaman niya ay ang tunog daw ng central gate na nagko-connect daw sa tier 2 and 3 na isinarado na baka ay nasa bandang area raw sila ngayon dito mga kaibigan. Kaya nagpatuloy pa rin sa pagtatanong itong si Borgsen na sabing ang entrance ng hideout ay nasa lugar ba raw na ang mga regular na tao ay may access din. Nasagot naman ni Morena na oo at hindi. Sabi naman ni Borgsen na may maraming entrance sa hideout na ito. Tugon naman ni Morena na oo. Na may dalawang entrance ba raw? Sagot naman ni Morena na hindi. Na tatlong entrance, na hindi rin ang sagot ni Morena. Na apat ba raw na entrance, in which ay medyo nagkaroon pa ng counting pause si Morena. Nasagot naman ito na hindi, in which ay sabi ni Borgsen na 5 entrance. Sagot naman ni Morena na oo. Kaya sa isipan naman ni Borgsen na ang unang pause raw kanina ni Morena bago ito sumasagot ay isang pause daw na hindi raw dahil sa nagdadalawang isip ito. More like parang binibilang lang daw ni Morena ang bilang ng pinto sa kanyang isipan upang masiguro raw nito na ang katotohanan talaga ang kanyang maisasagot kay Borgsen. Kaya sabi ni Borgsen na gagamitin daw talaga niya as an advantage ang vow at limitasyon ng ability ni Morena upang masiguro raw niya na hindi siya sasaktan at ang kanyang mga kaibigan ng mga to. Kaya napatuloy naman si Borgsen na sabing kasama ka, 23 kayong lahat dito diba? Nasagot naman ni Morena na hindi, na 22. Nasagot naman ni Morena na hindi rin daw, na 21, in which ay sagot naman ni Morena na oo. Kaya sabi naman ni Borgsen na kung makakatakas raw siya mula rito, ang impormasyon na nakuha raw niya ay mabovoid daw. Pero ikikip naman daw ni Morena ang promise nito diba? Nasagot naman ni Morena na oo. Dada pa ni Borgsen na kung ang no card naman daw ang baraha na matitira sa kanya ay papatayin ba raw siya ni Morena? Nasagot naman ni Morena na oo. Sabi naman ni Borgsen na ikaw lang ang specialist sa inyo. Sagot naman ni Morena na oo. In which ay dagdag pa ni Borgsen na alam ba raw ni Morena ang abilities ng kanyang 20 members? Nasagot naman ni Morena na hindi. Pero may isa lang daw enhancer sa kanila. Nasagot din ni Morena na hindi rin daw. Habang sa isipan naman ni Borgsen ay sabi niya na pipigain daw talaga niya ng husto ang impormasyon na pwede niyang makuha dito. In which ay dito na niya sinabihan si Morena
na ito na raw ang kanyang huling tanong, na actually nagpapasalamat daw siya ngayon na nakilala niya itong si Morena, na kung makuha raw niya ngayon ang card na maghihintulot sa kanyang makatakas, ay sabi ni Borgsen na iibahin niya raw talaga ang Kakin sa paraan na makakaya niya. Pero itong si Morena ba raw ay hindi rin ba raw nito babaguhin ang goal nito despite na iibahin niya ang Kakin? Nasagot naman ni Morena na hindi. Na hindi ba raw talaga babaguhin ni Morena ang kanyang goal? Nasagot muli ni Morena na hindi. Malungkot naman ngayon na nagtatanong si Borgsen, na sabi niya na hindi mo ba talaga babaguhin ang layunin mo kahit anong mangyari? Sagot naman ni Morena na hindi. Pero paano kung kahit sa maliit lang daw na tsansa ay makumbinsin niya raw itong si Morena? Nasabi naman ni Morena na hindi ko babaguhin ang aking goal. Kaya napasabi na lang si Borgsen na may malungkot na mukha na okay. Sabay dito na isinaffle ni Urarge ang natitirang barahan ni Borgsen na ang no at ang return card, in which ay naghanda na sila at inilatag na ito mga kaibigan. Nasabi naman ni Morena na ngayon, mamili ka kung alin dyan ang iyong aalisin o i-discard at i-slide forward na raw ito ni Borgsen. At ang matitirang card nito ay ang final card naman ni Borgsen. Kung kaya't may napili na dito si Borgsen at in-slide forward na yan mga kaibigan. At mararamdaman talaga rito ang tensyon. Kaya nagsalita naman rito si Borgsen na sabay natin itong gagawin Morena, na kung ang nasa kay Morena na card ay ang return card, ay mamamatay daw talaga siya itong si Borgsen, kasi it means ay ang no card na lang ang matitira sa kanya. Pero kung ang natirang card daw pala dito sa kanya ay ang return card daw pala, ay magbibigay daw ito sa kanya ng authority na makuha mga kaibigan ang isang card mula sa graveyard, at syempre ang kukunin ni Borgsen ay ang X card upang ma-void na ang laro, nang sa ganun ay makakaalis na siya rito at kakalimutan na niya raw ang lahat ng nangyari rito. Kaya sagot naman ni Morena na okay. Kaya dito na sila nagsimulang magbilang mga kaibigan ng 3, 2, 1, 0. Na nang magkasabay na nilang binaligtad ang baraha, ay may kita na ang no card ay ang kay Morena mga kaibigan, at ang huling card ni Borgsen ay ang return card, which means ay pwede nang kunin ngayon ni Borgsen ang X card mga kaibigan na nasa graveyard para makaalis na siya rito. Isang result na lubos na ipinasalamat ni Borgsen na sabing yes. Pumulakpak naman si Morena na sabing congratulations, na sayang pero ganun naman daw talaga. Kaya ngayon ay i-exchange na lang daw ni Borgsen ang return card sa kahit na anong card na mapipili raw nito na nasa graveyard, at ang laro ay magtatapos na raw. Nasabi naman ni Borgsen ay sorry, na-UP ko tuloy ang return card dahil sa sobrang saya niya kanina mga kaibigan habang hawak-hawak niya ang card na ito. Nasagot naman ni Morena na ayos lang yan kasi gumagamit naman daw sila ng bagong set of cards kapag naglalaro sila. Nasabi naman ni Borgsen na ayos daw. Sabay may in-exchange na si Borgsen na card, to which ay nagulat naman si Morena sa kanyang nakita. Nasabi niya rito na di ba yan ay baka nagkakamali ka yata? Nasagot naman ni Borgsen na hindi yan mali, sapagkat imbis na ang X card ang kanyang pipiliin mga kaibigan, ay it turns out na ang kanyang in-exchange para sa return card ay ang yes card. Meaning ay sasali na si Borgsen kina Morena. What a turn of event. Na bakit ang Borgsen na gustong gusto na sanang makaalis ay biglang iniba ang kanyang desisyon? Well, malalaman natin ang rason sa likod ng lahat ng to nang bigla ang pag-iba ng desisyon ni Borgsen sa susunod na chapter, at mabibigla kayo sa susunod na chapter sapagkat bukod sa i-reveal doon ang rason sa kung bakit ang yes card ang napili ni Borgsen, ay makikita rin natin doon ang isang ubusan talaga ng lahi na mangyayari. Kaya dito muna natin tatapusin ang ating video sa last panel nito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kanigat a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.